Excuse me, pero ito na magiging office ka from now on. Sita ni Almira kay Miguel nang pumasok din to sa loob ng opisina ng CEO. O baka gusto mo ipaskil ko sa noo mo ang signage na yan. Tinuro niyang signage kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at ang posisyon niya sa kumpanya. Napangisi si Miguel. Kung di mo na itatanong, dito rin ang magiging opisina ko sa cubicle na yan. Alam mo namang may financial crisis ang kumpanyang to, kaya kailangan magtipid, lalo na sa aircon. Nananadya ka ba? Nagpapaka-practical lang ako, Almira. Don't take it personally. Sabi ni Miguel na inilapag ang gamit sa mesa at naupo sa swivel chair. Di malaman ni Almira kung ano ang gagawin. Ang ibig bang sabihin nito, share sila sa isang opisina ng lalaking to? Napahinga siya na malalim at badarag na nilagay ang kanyang mga gamit sa mesa. Paano siya makakapagtrabaho na maayos kung kasama niya rito ang lalaking ito? After 30 minutes, dumating na ang kanyang sekretarya. Maski ito'y nagtatakang makita si Miguel doon pero hindi na lamang to nagtanong pa. Iniabot nito lahat ng documents na binigay dito ng kanyang abogado. Muli niya yung binasa at pinag-aralan. Manaka-nakay napasilap siya sa kinaroroonan ni Miguel. May mga sandaling nagtatamang kanilang mga paningin at kaagad siyang umiiwas pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Gusto tuloy niyang murahin ang kanyang sarili, hindi siya mapalagay. Bakit ba ganito ang epekto sa kanya ng lalaking to? Shit! Daeng ni Miguel habang tinitingnan si Almira. Miss na niya ang mga labi nito. Para tuloy gustong gusto niya na tong yakapin at sailin ng halik ng mga labi, kagaya ng dati niyang ginagawa. Ngunit alam nang lalo lang tong magagalit sa kanya kapag ginawa niya yon. Ma'am, nasa labas po si Mr. Bonifacio, sabi ng sekretarya ni Almira. Papasukin mo. Tipid na sagot ni Almira habang nasa laptop ang atensyon. As usual, may bitbit na namang mga bulaklak sa Jeffrey nang pumasok at naging extra gwapo ito sa kanyang paningin ngayon. Hintayin mo lang ako, tatapusin ko lang to. And thank you for the flowers. Ano yung pasimpleng nilingon si Miguel. Napaka-sweet mo talaga. Sumama ang timpla ng mukha ni Miguel na makitang lalaki may dalang bulaklak para kay Almira. Ito ba ang pinalit nito sa kanya? Parang gustong magwala ng puso niya sa labi sa selos na nararamdaman. By the way, Jeffrey, si Mr. Miguel Stevenson, siya ang anak ng dating CEO nitong kumpanya. Pakilala ni Almira dito at saka nilingon si Miguel. Mr. Stevenson, this is Jeffrey. Jeffrey Bonifacio, isa sa mga financial advisor ko. Financial advisor lang ba talaga? Di may pintang mukha ni Miguel nang tinignan si Jeffrey. Napilitan lang siyang ngumiti na lapitan siya nito at makipagkamay ito sa kanya. Hi, Mr. Stevenson. Nice meeting you. Tumango lang si Miguel. Hindi siya natutuwang makilala ito. Let's go. Mag-lunch na tayo? Sabi ni Almira dito. Pwede ba akong sumama sa inyong mag-lunch? Singit ni Miguel. Napaangat ng isang kilay si Almira. Hindi ba tatagpuin mo si Stella mo? Paalala niya rito. Oh, salamat at pinaalala mo. May date nga pala kami ni Stella. Mapakla ang ngiting sabi ni Miguel. Gusto niyang makita na nagsiselos si Almira kahit katitingnan lang, pero parang hindi man lamang ito natinag. Sa katunayan na kay Jeffrey ang buong atensyon nito. Kinawit pa nito ang isang kamay sa braso ni Jeffrey para tuloy gusto niyang suntukin sa Jeffrey ng mga sandaling iyon. Sa inis, denial niyang numero ni Stella. Hello Stella, hintayin mo ako. Medyo malilate na ako ng konti. Dadaan lang ako sa flower shop. Maligo ka na. Ay, pilyo ka talaga Miguel. Kakakilala lang natin kagabi kung ano-ano nang naiisip mo. Bumungis-ngis na sabi ni Stella sa kabilang linya, ngunit wala naman sa sinasabi nitong utak niya. Nilingon niya si Almira para makita ang ekspresyon ng mukha nito, ngunit nakalabas na pala to ng opisina kasama ni Jeffrey. Damn! Napamurang sambit niya. Ano ka mo, Miguel? Nagagalit ka ba sa akin? Kaagad na tinawagan ni Miguel si Rex. Sundan mo kung saan pupunta si Almira at yung lalaking kasama niya. Itawag mo kaagad sa akin, okay? Utos niya rito. Napapakamot sa ulong sumakay ng kanyang motorsiklo si Rex, sinunda na sa sasakyan ni Almira. Talagang nababaliw na sa pag-ibig ang kanyang boss. Tanging kay Almira lang to nagkaganito. Kung tutuusin, napakaraming magagandang babae ang naghahabol dito. Di niya maintindihan ng kanyang amo kung bakit hindi na lang pumili ng babaeng hindi na to kailangan mahirapan pa.
Ilang sandali pa ay tinawag niya na kay Miguel kung nasa ang restaurant nagtungo si Almira. Nagmamadaling pinuntahan ni Miguel si Stella sa restaurant na pagkikitaan nila. Napasimango to na makitang wala silang dalang bulaklak. Akala ko ba bibilan mo ako ng bulaklak? Sorry, nawala na sa isip ko. Halika na. Doon tayo mag-lunch sa favorite restaurant ko. Sabi niya rito. Ha? Nandito na tayo. Lilipat pa ba tayo ng ibang lugar? Nagrereklamong sabi nito sa kanya. Mas masarap dun eh. Halika na. Hinila niya na ito palabas ng restaurant. Actually, balita ko marami ang kusina ng restaurant na yan, kaya ayokong kumain dyan. Pagdadahilan na lamang niya rito. Umangat ang isang kilin nito. Giniya niya ito pasakay sa kanyang kotse. Bigla, umaliwalas ang timpla ng mukha nito. Wow, kotse mo rin to? Talaga nga palang big time ka ha? Hindi siya umimik. Nagmamadaling pinatakbo na niya ang kanyang kotse. Ba't parang may hinahabol ka? Takang tanong ni Stella na mapansing napamura na siya sa tuwing maiipit sila ng traffic. Baka kasi maubusan tayo ng lunch doon sa restaurant na pupuntahan natin. Dahilan niya rito. Ha? Ang weird naman yata ng restaurant na yun. Nagulat si Almira na makita sa restaurant na kinakainan nila si Miguel. May kasama itong batang-batang babae na sa tansya niya, nasa 20 years old. Sinusundan ba sila nito? At tila na nadyapang malapit sa table nila ito pumesto. Napasenyas na tuloy sa kanya si Jeffrey. Mukhang may feelings din sa'yong kumag na yan. Pabalong nasabi ni Jeffrey sa kanya. Hindi siya kumibo. Nakita niyang madilim ang anyo ni Miguel na magsalubong ang kanilang mga mata. Naghihimatok sa sobrang selos si Miguel habang nakikitang may pabulong-bulong pa ang Jeffrey na iyon kay Almira. At para namang kinikiliti ang teya ni Almira sa ginagawang iyon ng lalaki. Sa inis, dinikit niya ang kanyang katawan kay Stella. Umorder ka na. Ano bang gusto mo? Ngumiti si Stella sa kanya, namumungay ang mga mata. Actually, busog pa ako. Gusto lang kita na makasama. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Napalunok siya. Mi, alam kong mas okay puntahan. Mabubusog na tayo, mag-e-enjoy pa. Nagulat pa siya nang bigla na lamang nitong daklutin ang pagkalalaki niya at saka bumulong. Ang sarap mo siguro. Parang napapasong umusod siya palayo dito. Nang muli magtama ang mga paningin nila ni Almira ay pinamulahan siya dahil huling-huli nito ang ginagawang yun ni Stella. At bakit ba feeling guilty siya? Waring nagpantig ang teya ni Almira. Di nakalampas sa kanyang malalas na mga mata ang ginawang iyon ng kasama nito. Talaga bang di na makatiis sumanap ng kwarto ang mga to at pati dito sa public place gumagawa ng kahalayan? Mommy! Mommy! Help me, Mommy! Sigaw na isang maliit na tinig mula sa kanyang sinapupunan habang pinapaman lang naman ang malakas na tawa ni Dondom mula sa kanyang harapan. Nagtangi sa mga bagang ni Almira. Gusto niya na iligtas ang kanyang baby, ngunit mukhang huli na ang lahat. Demonyo! Demonyo ka! Malakas na sigaw niya sa matanda na hindi tumitigil sa kada tawa. Tuwang-tuwang makitang naghihirap siya. Talagang demonyo ko, kaya nga enjoy na enjoy akong pinapahirapan ka eh. Hayop ka, wala kang kaluluwa. Sinusumpa kong darating ang araw, pagsisisihan mong lahat ng to. Malakas na sigaw niya rito. Nakangising lumapit ang matanda sa kanya at dinuraan siya sa mukha. Diring-diri siya ngunit wala siyang magawa kundi ang mapaiyak na lamang. Isa kang basura. Nakaismed na singhal nito sa kanya na matanda, tsaka nagmamadali na siyang tilalikuran. Napamura siya ng malakas. Putsa kang matanda ka. Humihingal si Almira na magising. Napapanaginipan na naman niya ang kanyang anak na hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong maisilang dahil sa kawalang hiyaan ng ama ni Miguel. Napahagulhol siya. Halos gabi-gabi niyang napapanaginipan ang mga nangyari sa kanya. Pinikit niya na mariin ang kanyang mga mata. Nag-flashback sa kanya ang araw na malalaman niya na nagdadalang tao siya ngunit di na ito nasalba pa ng doktor. I'm sorry anak, I'm sorry. Promise hindi ako titigil hanggat di pinagsisisihan ng matandang iyon ang pagkamatay mo. Pangako niya sa sarili habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Di niya na magawang bumalik sa pagtulog. Inayos niya ang kanyang sarili, nagtimpla siya ng kape. Tinawagan si Alexa, total umaga na sa Amerika. Mommy! Excited na tugon nito. I miss you so much, Mommy. I miss you too, anak. Mommy, alam mo ba, na-meet ko dito yung pinsan ni na Debbie, si David Stevenson.
5 years older lang siya sa akin. Anak siya ni Tito Fred. Ang gwapo niya, mommy. Excited na kwento nito sa kanya. Napailing siya dahil sa tuwing tatawagan niya ito may bago tong crush. Alam niya masyado pa tong bata para seryosohin ng mga ganong bagay. Ngunit di magtatagal magiging teenager na rin to. 13 years old yata siya nang unang tumibok ang puso niya. Naku, pag-aaral ang asikasuhin mo, okay? Tsaka pwede ba ayoko na sa mga Stevenson? Just because hindi kayo nagkatuloy ni Tito Miguel, galit ka na sa mga Stevenson. Mommy, don't forget, Stevenson ang mga pinsan ko at ang twin sister mo. Para matandang sabi nito sa kanya. Besides, you and Tito Miguel's story is not yet finished. Marami pang exciting na mga chapters, Mommy. Tudyo nito sa kanya. Tigilan mo nga ako. Sumeryosong mukha nito. Since nag-separate kay ni Tito Miguel, alam kong miss na miss mo na siya. At siya pa rin ang mahal mo, right, Mommy? Kung ano-ano siguro mga romance novel ang binabasa mo, kaya kay bata-bata mo pa ang lawak na ng imagination mo. Sita niya rito. Di ba sinabihan na kitang stop reading romantic novels? Ilang taon ka pa lang ba? Masyado lang advance ang utak mo. Parang gusto ko na tuloy pauwiin ka dito sa Pilipinas, ah. Mommy, don't worry, crush lang naman to. Hindi pa ako ma-in-love at saka I'll make sure pag na-in-love ako, gagamitin kong utak ko, okay? Gamitin mong utak mo sa pag-aaral at pagpapabuti ng sarili mo. Ayokong pagdaanan mo yung mga pinagdaanan namin ng Tito Alondra mo. Kaya ako nagsasamikap na sobra para sa'yo, anak. I know, Mommy, and thank you for being the best mom in the world. By the way, Mommy, hindi mo pa nakakwento sa akin kung anong feelings nung malaman ni Tito Miguel na hawak mo ng Stevenson's apparel? Nagkibit siya ng balikat. Masaya ka ba sa pagbabalik mo ng Pilipinas, Mommy? Matiim na tanong ng bata sa kanya. Dahil kung di ka naman masama, bumalik ka na lang dito, Mommy. Napakunot ang noo ni Almira nang batiin siya na isa sa mga security guards ng Stevenson's Apparel Building. Nasa elevator na siya na maalala kung saan niya nakita ang lalaking iyon. Nangatal ang kanyang mga kamay, kahit malamig at pinagpapawisan siya ng malapot. Para siyang hinahapon na makarating sa kanyang opisina. Kagad niya naman inutusan ang kanyang sekretarya para kunin ang lahat ng profiles ng mga security guards sa company. Ma'am, nasa 50 na lang lahat ng security guards dito sa building. Iisa-isahin niyo po ba mga profiles nila? Yung iba po nanggaling sa agency, yung iba direct hiring. Ano bang sabi ko? Maliwanag, hindi ba? Kukunin ko lahat ng profiles nila at gusto kong basahin isa-isa. Medyo mainit ang ulong utos nito sa sekretary niya. I need all their profiles before lunch? Yes, ma'am. Yun na lamang ang naisagot ni Ellen. Alam niyang kapag ganon ang kanyang boss, may kinakaharap na naman tong malaking problema. Madalang lang naman kasi siyang napagsusungitan nito. Kung tutuusin, isang napakabait na amo ni Almira. Kaya naiintindihan niya kung paminsan-minsan may pinagdadaanan to dahil gaya niya, tao lang din tong dumadaan sa kung ano-anong problema. Hindi pa rin mapakali si Almira habang naalala ang mukha ng lalaking yon. Hindi siya komportableng magtrabaho ito sa kanya, lalo pa nga't alam niyang dito maaaring mapagkatiwalaan. Before lunch na ibigay na sa kanyang lahat ni Ellen ang profiles sa mga security guards doon at napag-alaman niyang 30 years na pala itong nagtatrabaho kay Dondom. Bago to maging security guard, naging personal assistant to na matanda. Kaya pala pamilyar ang mukha nito. Ito ang isa sa mga lalaking kasakasama ng Don nang makidnap silang mag-ina. Inutusan niyang HR na tanggalin sa trabaho ang lalaking yon ora mismo. Madilim ang mukha ni Miguel nang pumasok sa opisina. Nagulat siya na bigla na lang siya nitong kinumpronta. Pinatatanggal mo raw si Mang Lucio? Alam mo bang napakatagal niya nang naninilbihan dito? Pagkatapos ipapatanggal mo ng ganon-ganon na lang? Sita nito sa kanya. Hindi ako basta-basta nagpapaalis ng mga empleyado ng walang dahilan. Simpleng sagot niya rito sa kalmadong boses, tsaka binalik ang atensyon sa screen ng kanyang laptop. Binagsak ni Miguel ang kanyang mga palad sa mesa ni Almira. Nagagalit siya rito dahil parang wala na tong damdamin ngayon. Alam mo ba kung ilang anak ang pinapaaral ni Mang Lucio? Masyado na siyang matanda para sa trabaho niya. It's about time palitan naman siya na mas bata at mas maliksi. Di biro ang trabaho ng pagiging isang security guard dahil nakasanad ang safety ng lahat sa kanila. Palagay mo, kaya niya tayong pagtanggol sa masasamang... For God's sake, Almira. Hindi pa matandang hukluban si Mang Lucio. 60 years old lang siya at malakas pa. Singhal nito sa kanya.
Malamig ang ekspresyon na nag-angat siya ng mukha. Baka nakakalimutan mo kung sino sinisigawan mo. Paalala niya rito at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nakapag-desisyon na ako at hindi ko babawiin ang pasya ko. Giit niya habang di tumitingin dito. Kung alam lang ni Miguel kung ano ang mga nangyari, wala na siyang pake kung ano man ang gusto nitong isipin sa kanya. Hindi niya obligasyong magpaliwanag dito. Mainit ang ulo nagtungo si Miguel sa kanyang mesa. Di niya maintindihan anong tumatakbo sa utak ni Almira. Bakit ito kailangang tanggalin si Mang Lucio? Naawa siya sa matanda lalo pat naging mabuti to sa kanila. Nagising siya na maisip ko ano ang dahilan ni Almira. Muli niya tong nilapitan. Iniisip mo bang na kay Papa ang loyalty ni Mang Lucio kaya mo siya tinanggal? Sa maliit na bagay tinanggalan mo ng trabaho yung matanda. Talaga bang wala ka ng puso ha Almira? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Tipid na sagot ni Almira. Nagbago ka naman talaga. Disappointed na sabi ni Miguel sa kanya habang di makapaniwala sa tila walang damdamin na mukha ni Almira. Para talagang hindi niya na ito kilala. Ganito ba ang nagagawa ng tagumpay at ng pera sa babaeng to? Nagpupuyos ang damdamin, lumabas siya ng opisina. Napapikit si Almira nang lumabas sa opisina ni Miguel. Alam niyang iniisip itong wala siyang puso dahil sa kanyang ginawa, pero ginagawa lang niya kung ano ang tama.